Napanood nyo na ba to? Lord, give me your strength one last time. Pero bago ang lahat, shoutout muna sa ating napaka-solid na mga viewers na sina Hakuna, Matata01, Jerome Gahusan at Al John James. Maraming salamat mga idol. Nagsimula ang pelikula sa isang bayan kung saan makalipas ang 400 taon nang inihatid ni Moses ang mga Israelita sa lupang pangako ay muling kinalimutan ng mga ito ang Diyos hanggang sa muli silang sinakop ng mga Pilisteo habang ang ilan naman sa mga ito ay nananatili paring tapat sa Diyos at naghihintay ng isang tao na magpapalaya sa kanila laban sa mga mananakop. At noong 1170 BC sa lugar sa sinaunang Gaza ay makikita na sinasamba ng mga Pilisteo ang kanilang Diyos-Diyosan na si Dagan at pinipilit ng mga ito ang mga Hebreo na magbigay ng alay sa kanilang kinikilalang Diyos. At habang nagpapahinga ang isang sundalo na nagbabantay sa silid ay bigla namang pumasok ang isang lalaki na si Caleb kung saan nagnanakaw ito ng mga alay upang ibalik sa mga kapwa niyang Hebreo. At nang sila ay papaalis na ng kanyang kapatid na nakatakip ang mukha ay nakita sila ng mga sundalo ng Pilisteo kaya't pilit ng mga ito natanggalin ang balabal ng lalaki. Kaya't dito nila napag-alaman na ito pala ay si Samson at upang hindi sila tuluyang mahuli ng mga ito ay nanlaban ito at nagpahabol ang mga ito sa bawat kalye ng Gaza hanggang sa tuluyan ng makatakas ang mga ito at sa pamumuno naman ni Prinsipe Rala ay pilit na hinaharas ang mga Hebreo na magbigay ng kanilang buwis hanggang sa may isang matanda ang nagmakaawa sa prinsipe at nakiusap na bawasan nila ang pangunguha nila ng buwis sa mga ito dahil sila ay nagugutom na at naghihirap dahil sa labis nilang pangingikil. Ngunit tila walang awa ang prinsipe dahil pinatudas niya sa kanyang tauhan ang matandang nagmamakaawa sa kanya. At nang makauwi na ang magkapatid na sina Samson at Caleb ay nalungkot ang mga ito nang mabalitaan nila na may isang Hebreo na naman ang natudas dahil sa panghaharas ng mga Pilisteo. Kaya naman kinausap sila ng kanyang ama na si Manoah patungkol sa ibinigay na kalakasan ng Diyos kay Samson upang ipagtanggol nito ang kanyang kababayan. Subalit tumutol si Samson at sinasabi na hindi siya karapat-dapat maging kamay ng Diyos dahil siya ay isang magnanakaw at makasalanan. At habang nagsusumbong si Rala sa kanyang ama na hari na si Balak kung saan mayroon siyang naririnig na usap-usapan na may isang alipin ang nagtataglay ng pambihirang lakas upang kalabanin sila. At dahil sa pangangamba ng hari ay pinahanap niya ito sa kanyang anak dahil baka ito pa ang magsisimula ng revolusyon sa kanyang kaharian. Lumipat ang eksena, kina Samson na naglalakad papauwi ay may nakita silang dalawang Hebreo na tila nang galing sa isang labanan. Kaya naman sinabihan siya ng lalaki na makipaglaban siya sa isang Pilisteo na hinahamak ang kanilang Diyos. At nang makarating na sila Samson ay makikita ang isang lalaki na nilalabanan ang mga gustong lumaban sa kanya habang pinagpupustahan sila ng mga manonood nito. At isa na roon ang nag-eespiyang si Rala at dahil sa walang makatalo sa lalaki ay sinabi nito sa mga Hebreo na naroon na wala silang pinagkaiba sa sinasamba nilang Diyos na mahina. Kaya naman nang marinig ito ni Samson ay nilabanan niya ito upang ipakita sa lahat na totoo ang Diyos na kanilang sinasamba. Habang tila napahanga naman si Teren kay Samson dahil sa katapangan nito, ngunit nang mag-uumpisa pa lamang ang laban ay nagawa ng mapatumba si Samson ng lalaki at lalo pang hinamak ang Diyos. Kaya naman nang marinig ni Samson ang sobra ng panghahamak ng lalaki ay humingi si Samson ng lakas sa Diyos hanggang sa tumayo na ito at nagkaroon ng kakaibang lakas at napatumba nito ang lalaki ng walang kahirap-hirap. At nang makita nila na tinalo na ni Samson ang laban, ay ibinigay na ng magbabangkero ang kanilang premyo. At dahil sa galit ni Rala sa isang lalaki na tinalo ni Samson, ay inabangan nila ito kasama si Teren at ama nito na bangkero. At pinagbantaan sila ng prinsipe na kung hindi sila mababayaran ng mga ito, ay papatayin sila nito. At lalo pang natakot ang mga ito nang inutusan ni Rala na patayin ang lalaki na nakalaban ni Samson.
Samson. Lumipat ang eksena kung saan sinusundan ni Samson si Teren sa isang kuweba. Ngunit nakita niya itong umiiyak dahil sa pagbabanta ng kanilang prinsipe sa kanilang mag-ama. Kaya't agaran siyang nilapitan ni Samson upang palakasin ang loob nito hanggang sa magkapalagayan ng loob ang dalawa at inaya ni Samson si Teren na magkita sila sa hangganan ng Gaza bago lumiwanag. At makikita naman na nag-uusap ang mga Hebreo patungkol kay Samson dahil hindi sila naniniwala na si Samson ang binigay ng Diyos para sa kanila dahil hindi ito nakikipaglaban sa mga Pilisteo at hindi nila nakikita sa kanyang pagkatao na kaya niyang pamunuan ang buong Israel. At lalo pang nadismaya ang mga ito nang malaman nila na nagkagusto ito sa isang babaeng Pilisteo na si Teren. Lumipat ang eksena kay Rala at Delilah kung saan nag-iisip si Rala kung kailan mamamatay ang ama nitong hari upang siya na mismo ang mamuno sa buong Israel. Kaya naman pinayuhan ni Delilah si Rala na hindi siya dapat mag-isip ng masama sa kanyang ama dahil siya pa rin ang hari nila. Subalit nagalit si Rala kay Delilah at sinabi na kung mamamatay ng maaga ang kanyang ama ay mapapasa kamay na niya ang buong kaharian. Habang lumilipas ang panahon na palaging magkasama sina Samson at Teren ay hindi nagtagal ay nagkagustuhan ang dalawa hanggang sa inaya na ni Samson na pakasalan si Teren. At nang makarating na si Samson sa kanilang lugar ay sinabihan niya ang kanyang ama na si Manoah at ina nito na may nakilala siyang babae at gusto niya itong pakasalan. Kaya naman lubhang natuwa ang magulang ni Samson sa pag-aakalang isa rin itong Hebreo. Ngunit nang nabanggit ni Samson sa mga ito na isang Pilisteo ang gusto niyang pakasalan ay nagalit si Manoah kay Samson at dahil sa sama ng loob ni Samson sa magulang nito ay nagpunta ito sa kakahuyan at nagtanong sa Diyos na kung siya nga ang gusto niyang mamuno sa kanyang bayan ay bigyan siya nito ng isang senyales hanggang sa may isang leon ang biglang lumabas at agarang inatake si Samson dahilan upang mapatakbo ito. Ngunit nang wala na itong matatakasan ay binigyan siya ng lakas ng Diyos at buong tapang nitong nilabanan ang mabangis na leon at napatay at labis ang pasasalamat ni Samson sa Diyos dahil sa lakas na ibinigay sa kanya. Lumipat ang eksena kina Delilah at Teren kung saan inaayusan ni Teren si Delilah at habang nag-uusap ang dalawa patungkol sa kanilang buhay pag-ibig ay nabanggit ni Teren na si Samson ang kanyang iniibig. Kaya't natuwa si Delilah at sinabihan siya nito na kakausapin niya si Rala upang payagan silang magpakasal ni Samson. Habang kinakausap ni Rala ang kanyang general ay biglang ikweninto ni Delilah sa kanyang prinsipe na gusto niyang ipakasal si Teren at Samson upang hindi magawa ni Samson na maghimagsik laban kay Rala. Ngunit tumutol ang general nito na hindi dapat pahintulutan na ipakasal ang isang Hebreo at Pelisteo dahil hindi ito katanggap-tanggap sa kanilang mga lahi. Ngunit hindi nakinig si Rala sa kanyang general dahil sa pag-aakala na kung mapapangasawa ni Samson ang isang Pelisteo ay hindi na ito maghihimagsik laban sa kanya. Makalipas ang ilang araw, habang inihahanda na nila ang kasal ay nakita ng prinsipe si Samson at inalok ng alak, ngunit tinanggihan ito ni Samson dahil hindi siya umiinom. Kaya naman ininsulto ni Rala si Samson hanggang sa nauwi ang mga ito sa pagtatalo, kung saan binigyan si Samson ng mga kondisyon na kung gusto niyang mapakasalan ang kanyang alipin na si Teren ay kailangan niyang makakuha ng mga damit ng 3 pang Pelisteo at ibigay sa kanya kinabukasan. At sabay binantaan na kung hindi ito magagawa ni Samson ay papatayin niya ang kanyang minamahal na si Teren sa kanyang harapan. Kaya naman sinunod ni Samson ang pinag-uutos ni Rala hanggang sa mapadpad ito sa isang balon at uminom ng tubig. Ngunit sinigawan siya ng mga sundalo ng Pilisteo at pilit na pinapaalis dahil sila lang daw ang may karapatang uminom sa balon. At nang makita ni Samson ang 3 babae na Hebreo na binihag nila ay pinakiusapan niya ang isang kapitan na kung pwedeng pakawalan nila ang bihag at ibigay nila ang kanilang mga damit upang maiwasan nito ang karahasan. Ngunit nagalit ang kapitan at tinutukan lang siya nito ng espada at dahil sa lakas nito ay nagawa niyang patayin ang kapitan sa pamamagitan lamang ng isang suntok. At nang makita ito ng mga kasamahan ay dito na siya inatake ng mga Pelisteo. Ngunit tila nang ibabaw ang lakas ni Samson at nagawa niya lahat itong mapatay gamit lang ang kanyang 2 kamay. At nang makarating na si Samson sa teritoryo ni Rala ay binigay na niya ang hiling nitong mga damit ng kanyang
kanyang tauhan. Ngunit dahil sa pagkatuso ni Rala ay sinabihan niya si Samson na hindi na niya ipapakasal sa kanya si Teren dahil pinatay nito ang kanyang mga tauhan at dahil sa ginawa niya ay kailangan siyang makulong at gawing isang minero sa kanilang kaharian. At nang marinig lahat ni Samson ang katraidoran ni Rala ay agad itong tumakas papalayo at pagkagabihan upang makaganti sa prinsipe ay sinunog nito ang kanilang mga pananim. At nang makita ito ni Rala ay labis itong naggalit kay Samson at habang tinitingnan siya nito mula sa malayo ay sinabihan siya ni Samson na pakawalan niya si Teren at kung hindi ay masusunog ang lahat ng pananim nito at lahat ng kanyang mga sundalo at lahat sila ay magugutom. Ngunit tila walang pakialam si Rala sa kanyang mga tauhan kaya't hindi nito sinunod ang sinasabi ni Samson at sa halip ay inihulog niya sina Teren at ama nito sa apoy na agaran namang ikinamatay ng mag-ama. At dahil sa nakita na karumal-dumal na ginawa ng prinsipe ay napaiyak na lang si Samson at napuno ng galit sa mga Pelisteo. Kinabukasan ay dumating sa nayon ang hukbo ni Rala upang hanapin si Samson at dakpin at nang hindi makita ni Rala si Samson ay dinakip nito si Manoah upang mapalabas ito. Kaya't nang makita ito ni Caleb ay agaran nitong pinaalam kay Samson na dinakip ni Rala ang kanilang ama at nagbanta na susunugin nila ang buong nayon. At nang malaman ito ni Samson ay agad itong sumuko kay Rala upang hindi na madamay ang buong nayon at ama nito. At nang siya ay papatayin na ay kinausap siya ni Rala na bago pa man mahulog ang ulo nito sa lupa ay isusunod nito ang kanyang ama at buong nayon. Ngunit tila nagkamali ng desisyon ang prinsipe dahil inuna nitong pinatay si Manoah na labis namang ikinagalit ni Samson at dahil sa galit ay nagawa nitong sirain ang mga kadena na nakatali sa kanya at sabay nilabanan ang mga kawal ng prinsipe. At dahil sa nasaksihan ni Rala ay agad niyang inutusan ang libo-libo nitong kawal na patayin si Samson. At nang makita ni Samson ang napakadaming sundalo na papasugod sa kanya ay nanalangin ito sa Diyos na bigyan siya ng kalakasan upang matalo ang umaalipin sa kanyang bayan. Subalit ang bawat kawal na umaatake kay Samson ay nauuwi lang sa kanilang kamatayan. At nang makita nitong naubos na niya ang mga kalaban ay bigla naman siyang inatake ni Rala. At dahil sa kasama ni Samson ang Diyos ay nagawa niyang patumbahin ang prinsipe na walang kahirap-hirap. At nang matapos mangyari ang pagsupil ni Samson sa mga Pelisteo ay idineklara si Samson ng kanyang bayan bilang isang bagong pinuno at tagapagtanggol ng bayan ng Diyos. Habang makikita naman si Rala na nabuhay pa sa kabila ng natamo nitong pinsala mula kay Samson, kung saan agaran itong nagsumbong kay Balak. Ngunit dahil sa pagkadismaya ng hari kay Rala ay nagalit ito at ipinadala ito sa Ehipto. Dahil sa kanyang katangahan, lumipas ang ilang taon ay naging mapayapa ang lahat sa pamumuno ni Samson hanggang sa bumalik si Rala at dito nakaranas ulit ang mga Hebreo ng pang-aabuso mula sa mga Pelisteo. Kaya't nagpunta si Samson sa Gaza upang hilingin sa hari na si Balak na bawasan ang kanilang mga buwis dahil ang kanyang mga tao ay labis nang nagugutom at nanghihina. Ngunit tinanggihan siya ng hari at sinabi na babawasan niya lang ang buwis sa mga Hebreo kung aalis siya sa kanilang bayan at hindi na muli itong babalik sa kanilang lugar. At dahil sa kagustuhan ni Samson na bigyan ng kapayapaan ang kanyang mga kababayan ay umalis ito hanggang sa makita siya ni Delilah. At habang nag-uusap ang dalawa ay bigla silang nakita ng mga sundalo kaya't agad silang hinabol ng mga ito. At matapos ang ilang minutong habulan ay nagawa ng mga ito na mapalibutan si Samson. At dahil wala nang itong matatakasan ay nilabanan niya ang ilan sa mga kawal at sinira ang tarangkahan ng lungsod gamit ang lakas ng Diyos. Kinabukasan nang makita ni Delilah si Samson na nakahandusay sa lupa dahil sa pagod ay dinala niya ito sa kanyang tinutuluyan at inalagaan hanggang sa ito ay magising. At dito makikita na habang magkasama ang mga ito ay muli na namang umibig si Samson sa isang Pelisteo. Kinabukasan ay pinuntahan si Delilah ni Rala upang tanungin ang kahinaan ni Samson. Subalit tumanggi ito. Kaya naman nagalit si Rala at binantaan ito ang buhay ni Delilah at buo nitong pamilya. Lumipat ang eksena sa kaharian ni Balak kung saan makikita rito ang dalawang kababayan ni Samson na nagsusumbong. At sinabi ng mga ito na balak ng kanyang mga kanayon na maghimagsik laban sa kanya. At nang malaman ng hari ang patungkol
tungkol sa paghihimagsik ng mga Hebreo ay sabay ring pinatay ni Rala ang dalawang traidor na Hebreo. At nang muling magkita sila Delilah at Samson ay tila makikita ang kalungkutan ni Delilah dahil may gagawin ito na ikakapahamak ni Samson. At habang nagpapahinga si Samson sa kanyang mga bisig, ay tinanong siya ni Delilah kung saan ito kumukuha ng lakas. At dahil sa laki ng tiwala ni Samson, ay ibinunyag nito na bawal siyang uminom ng alak. At higit sa lahat, ay bawal niyang gupitin ang kanyang buhok sa kadahilan ng mawawala ang kanyang lakas kung susuwayin niya ang utos ng Diyos sa kanya. At matapos malaman ni Delilah ang tinatagong sekreto, ay pinainom niya si Samson ng tubig kung saan hinaluan niya ito ng pampatulog upang hindi nito maramdaman ang gagawing pagtataksil kay Samson. At nang makita ni Delilah na nakatulog na ito, ay dahan-dahan na nitong ginupit ang buhok ni Samson. At makalipas ang ilang sandali ay dumating na sila Rala kasama ang mga kawal nito upang dakpin si Samson. Kaya't nang makita ito ni Samson ay sinubukan pa nitong lumaban. Subalit nang mapansin niyang nawala na ang kanyang lakas, ay dito niya napagtanto na ginupit ni Delilah ang kanyang buhok dahilan upang wala na itong kakayahang lumaban sa mga Pilisteo. At pagkatapos ay agad na nitong ipinakaladkad si Samson papalabas at sabay binigyan si Delilah ng napakaraming mga pilak bilang kabayaran sa kanyang ginawa. At habang pinapahirapan si Samson ng mga ito, ay biglang dumating si Caleb upang iligtas si Samson. Subalit sa dami ng mga kawal na nakapalibot kay Rala ay nahuli rin siya ng mga ito at pilit na pinanood sa kanya kung paano nito bulagin ang kanyang kapatid na si Samson. At nang ikinulong na nila ito, ay pilit na tinatanong ni Rala kung ano ang dapat niya gawin upang magkaroon siya ng lakas na kahintulad ng kay Samson. Ngunit tila nananatiling tahimik lamang si Samson, kaya't lalo pa niyang pinahirapan ang magkapatid. At nang ito ay pumunta sa kanyang ama, ay naggalit si Balak sa kanya dahil hindi pa nito pinapatay si Samson. Kaya't pilit na pinapaliwanag ni Rala sa kanyang ama na bago niya patayin si Samson, ay kailangan niya munang makuha ang lakas na mayroon si Samson upang sila ay maging dakila sa lahat. Subalit hindi naniwala si Balak sa pinagsasabi ng kanyang anak at sinabi rito na walang ibang Diyos maliban kay Dagon. At habang patuloy na nagtatalo ang mag-amang bugok, ay nagawa ni Rala na mapatay ang kanyang ama. At pagkatapos ay inagaw ang korona nito upang ideklara ang kanyang sarili bilang bagong hari ng mga Pilisteo at ng buong Israel. Kinabukasan, habang nakakulong ang magkapatid, ay pumunta si Delilah kay Samson upang humingi ng tawad. Kaya naman sinabihan siya ni Samson na papatawarin niya lamang siya kung magagawa niyang palayain si Caleb. At dahil sa desperadong makahingi ng tawad si Delilah, ay ginawa ito ni Delilah at tinubos niya ito upang makalaya. At bago pa man hatulan ng kamatayan si Samson, ay nagbigay ito ng kapatawaran kay Caleb at sa buong Israel dahil nabigo siyang protektahan ang kanyang bayan laban sa mapang-aping mga Pilisteo dahil lamang sa kanyang pansariling interes. Kinabukasan ng hahatulan na si Samson ni Rala, ay nagbigay pugay muna ito sa kanilang Diyos na si Dagon at sinabi na siya ay dakila sa lahat dahil nagawa niyang talunin ang Diyos ni Samson. At pagkatapos ay labis pa nitong pinahirapan si Samson sa kanyang mga kawal habang binabato ito ng mga tao na naroon sa loob. At nang nasa gitna na ng templo si Samson upang tanggapin ang kanyang kamatayan, ay muli itong nagdasal sa Diyos na bigyan siya muli ng lakas sa huling pagkakataon upang mamatay kasama ang mga Pilisteo na nasa loob ng templo upang sumamba kay Dagon. At ilang saglit lang ay biglang nanumbalik ang lakas nito at sabay tinulak ang dalawang naglalakihang pader na nakapaligid sa kanya na labis namang ikinagulat ni Rala at ikinatakot, kaya't agaran niyang inutusan ang kanyang mga kawal na patayin na si Samson. Subalit huli na ang lahat dahil unti-unti nang gumuguho ang mga bato sa loob ng templo at natabunan ang ilan sa mga ito kasama na si Delilah at ilan pang mga nasa loob na sumasamba sa peking Diyos. Habang si Rala naman ay binagsakan ng estatwa ng kanyang sinasamba na si Dagon na agaran niyang ikinatodas. Makalipas ang ilang taon matapos mamatay si Samson, ay pinangunahan ni Caleb ang buong Hebreo sa loob ng ilan pang mga taon upang labanan ang mga Pilisteo sa ngalan ng ating makapangyarihang Diyos, hanggang sa ibinahagi nito na muling magpapadala ang Diyos ng isang batang pastol na nagngangalang David upang tuluyan ng mapatalsik ang mga Pilisteo na umaapi sa kanila sa mahabang panahon, kung saan pagbubuklurin nito ang buong Israel na bayan ng Diyos.
At kung gusto nyo pa ng mga ganitong topic o movie recap ay huwag kalimutang bisitahin ang aking channel para lalo pang maubos ang oras mo at syempre ay paki-like, share, and subscribe mo na lang para sa susunod pa nating na mga recap. Maraming salamat, take care always.